Okay. Ngayon namang umaga, siyempre kailangan natin pag-usapan ang K-12 dahil napirmahan na nga ito. At kailangan pa rin malaman ang mga additional information tungkol dito. Kahit panoorin na natin ang K-12 kaalaman. Ano nga ba ang mangyayari sa 2016? Alam nating may senior high school na para mas maihanda sa pagpasok sa college ang mga bata. Kaya nga lang, babagsak naman daw ang enrollment sa mga colleges at universities. Ano ngayon? Alam ko na, kung mababawasan ng estudyante ang mga kolehiyo sa loob ng 2 taon dahil sa pagpapatupad ng senior high school, paano na yung mga propesor na nagtuturo lang sa mga first year subjects sa kolehiyo? At dahil 2 taon nga ang senior high school, pagdating ng 2017, pati second year college professors, tado na rin. Kaya may mga nababahala talaga sa isyong ito. Tulad na lang ng Catholic Educational Association of the Philippines. Ito yung organisasyon ng mga Catholic schools tulad ng Adamson, Ateneo, Lasal, Letran at UST. Bagamat sumusuporta sila sa K-12 program, may pangamba sila na baka magdulot ito ng kawalan ng trabaho sa ilang college professors nila sa taong 2016 at 2017. Kung saan ang mga pumasok ng first year high school noong 2012 to 2013 school year ay gagraduate na sana ng 4th year patungo ng first year college. Malaking problema nga yun pag nagkataon dahil hindi naman pwedeng matenga at di sumahod ang ilang college professors habang wala pang first at second year students. 2 school year din yun, no? Pero syempre, nakita na ng pamahalaan na magiging problema ito. Kaya naman ngayon pa lang ay bumubuo na ang gobyerno ng solusyon sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga colleges at universities. Ang nakikitang sagot dito ng gobyerno ay ang pagturuin ng mga college professors at instructors sa senior high school. Tamang-tama rin naman dahil may ilang general education subjects sa college sama sa pag-aaralan ng mga senior high school students. Kaya kung magtuturo man sila sa senior high school, tuturuan na rin nila yung mga dapat ay college students na. Yun nga lang, ang official level ng mga estudyante ay high school. Wala ring dapat ipangamba para sa kompetisyon sa mga gustong magturo sa senior high school. Sabi nga ng DepEd, priority ang mga college instructors at professors na kukunin bilang teachers ng senior high school. Kailangan lang nila na sila ay mga full-time professors sa pinapasukang universidad. At syempre, dapat may bachelor's degree na may kinalaman sa itinuturo nila. May kalalagyan naman pala ang mga professors natin eh. Hindi sila basta lang mawawalan ng trabaho dahil may alternatibo. Kaya yung mga kinakabahan na maapektuhan, makipag-usap na sana kayo sa mga school administrators kung paano ang magiging sistema at proseso. Dahil sabi nga nila, daig ng maagap ang taong masipag. At dahil maagap kami dito sa K-12 Kaalaman, nakikita na namin na gusto nyo pang malaman kung ano pa ang mga isyong dala ng senior high school kapag ipinatupad ito sa 2016. Yun nga lang, kulang na naman tayo sa oras. Bibigyan ko na lang kayo ng clue kung ano nga ba ang pag-uusapan sa susunod na linggo. Pakinggan natin to. Sapagkat lahat na ay nakahihipo, walang kasing dumit, walang kasing baho, bakit mahal natin ipinakatatago? O yan, pag-isipan niyo ang bugtong na yan ha, sa susunod na episode na ang sagot. Paalam!